Okay. So on this video, we'll be doing po yung themes, or we'll be dealing with themes with your WordPress. So una, um, we'll go to your appearance and themes. There are a lot of themes that are already available within your WordPress. We can even add, okay, kung ano yung medyo, or kung ano yung gusto ninyo, or based sa ah, gagawin ninyong site. So, halimbawa, or project. So, halimbawa, you'll be looking for organization. So, there are already available themes. Okay? Na pwede nyo i-check. Okay? Or halimbawa, for a restaurant. So, ito na medyo mabagal na yung net connection. So, think yan. Medyo mabagal lang yata yung net connection ko eh. But for this one, we'll be uploading a theme. Okay? So, yan. Punta tayo sa downloads ko. I'll be using the Rishi 2.1.0 na theme natin. So, install. Medyo ah, mabagal lang. So, I am now installing. Yan. Then, click activate. Okay. Depende rin naman yan lagi sa bilis ng net ninyo. Now, to receive an automatic notifications of the new version in your dashboard and to enjoy it, activate this feature. So, let's activate. Tapos, nakalagay din doon kanina, yan, download Rishi. Yung mga recommended to activate Rishi Companion plugin to get access. So, I have already downloaded din po yung ating Rishi Companion. So, itong ginagawa natin to, itong ini-install lang naman natin na Rishi na to, it's one of the theme na available na within WordPress. Okay? Na pwede natin gamitin as a theme. So, for the Rishi Companion, punta na tayo sa plugins, then add plugin lang natin. Then, upload plugin, browse, dito rin po ito. Then, Rishi, install. Okay. Activate the plugins. And, okay. Now, refresh ko lang. Okay. Now, let's go to your appearance again. Appearance. Wait lang. Check ko lang. Okay. Sige. Then start the site. Then let's install Rishi starter templates. Okay. So here we will be uh, led to a demo importer plus, yung mga available na uh, themes within this Rishi themes. Okay. So may mga free naman that we can make use of.
Okay? So, yan, tingin lang tayo dito ng medyo babagay sa atin. So, for example, hanap po tayo. Ayan lang. Mhm. Medyo wala na yata. Okay. So, kung wala, ah, check natin. Free. Free. Turned on. Okay. Okay, check tayo. Mga free. Okay. Halimbawa, ito na lang. Wait lang. Ah, isa rin po pala is if may Elementor dito, ibig sabihin, some of the templates or pages can be edited via Elementor. So, mas madali po yung mag-editing case. So, click lang tayo. Mhm. So, wait lang. Check ko lang kung may pwede pa muna. Okay, so, ito siguro pwede natin itong i-check. Medyo mabagal lang. Then, yan. So, ito yung, usually, ito yung magiging site natin. Okay? So, about, kung, kasi medyo mabagal lang talaga ngayon yung connection. Okay? So, ayan. Okay? So, yan. Let's try to use this one. So, import. Ito po isa. Then, import complete site para lahat po ng mga nakasamang pages or templates niya ay makasama na rin sa ating mada-download. So, import. I want to proceed. Okay, so continue. Import demo content now para lang may naman na rin yung ating site. Just and i-install na rin yung Contact Form 7, Elementor, Mega Elements, and 3C Companion. Okay? So, then if meron na kayong na-install na previous site, pwede nyo rin i-delete yun. For me, delete ko na rin muna kahit wala pa to fresh itong aking WordPress. But, make it sure lang, i-delete ko na rin. Okay? Yeah.
Siguro medyo i-pause ko muna 'to para di na masayang yung, time natin. Pause ko lang. Okay, so lalabas ito ngayon. Puwede tayong, puwede nating i-view yung website and puwede tayong mag-customize. So, i-click ko lang to view the website and as I proceed to customize. Okay, so close. Okay. So, ito na po yung, site natin yan. Okay? So, meron tayong site na nagawa na. Or ito na yung available na site natin. Okay? Now, let's proceed first dito sa customization part ng yung site. So, we have here, unahin natin yung sa header part. Okay? So, we have here your header builder. Okay? So, dito, the first one represents po yung ito yung top row. So, meron tayong contact doon. So, you can click yung contact. Okay? Tapos, kung ano yung mga gusto nyong i-add. Okay? So, kung meron kong mobile, work hours, website, mga ganyan. Okay? Then, further, halimbawa, itong mga to, so yung palitan, yung mga details, we can do this one. Halimbawa, palitan lang natin. Meron tayo halimbawa dyan na info at ua-citcls.com. Okay, halimbawa lang. Okay, then uh, kung ano po yung magiging link or kung saan mapupunta. So, halimbawa mail to, pag clinic, so pupunta yun dyan. Okay, so then, yeah, as you can see, mapapalitan. Then you can also change the phone number, right? Then yung address na lalagay natin dyan. Uh, Sunnyside Subdivision CSFP. Tayo 6 San Fernando. Okay. Then pwede nyo rin palakihan yung mga icons. Yan na lumaki siya ng konti. Icon shape, pwedeng rounded. Tignan natin kung yan. Or pwedeng square. Yan. But prefer none na lang. None. Okay. So, item spacing. So, kung gusto nyo rin adjust, pwede rin yan. Then, back tayo. For halimbawa dito sa, meron pa pala tayo dito. Yung sticky header, ito po yan. Yung kapag halimbawa nag-scroll. So, if we would like to make some adjustment within our sticky header, pwede pa tayo punta sa sticky header. Then, we can change the logo for that one. So, pwede tayong S-site. Palitan mo natin yan. Ayan lang. Medyo kabagalan talaga ngayon. So, yan.
makikita nyo, ayan. So pag select nyo to, you can enable it with both desktop and mobile. Okay? Then, set natin yung logo. Ayan, pwede rin logo and title. Pwede rin logo lang. And then, lakihan na natin yung logo. Tingin masyado na malaki siguro. Yan. So, yun. Then, set visibility available siya sa desktop, sa tablet, saka sa mobile. Okay tayo sa logo natin. Back tayo. Tuloy tayo sa sticky header. Punta naman kayo sa transparent header. So, ito yun. Okay? So, yung header niya very transparent. So, pwede natin palitan din. So, meron tayo dito. Select. So, yan. Okay, so magiging available siya sa lahat ng page. Okay, so check mo natin yung sticky header kung available siya sa okay. Check mo na. Transparent. Okay, available siya sa lahat ng page. Okay. So, next. So, kung may mga changes pala, you can click publish. So, pero mamaya minsan na ako magpa-publish. Then, we can check yung mga wait lang. Third builder. Ito rin pala sa social. So, pwede kayo mag-add ng gusto nyo pang socials. Kung may i-add pa kayo dyan, baka mayroon pang check natin. Wala. Wala yata available sa YouTube. Yan, YouTube. Yan. Tapos ma-add. Tapos kapag halimbawa, syempre, you want it to be linked to a YouTube, pwede nyo i-click yan. Pwede nyo rin palitan yung sa LinkedIn, sa Instagram, sa X, at sa Facebook. Okay? So, depende rin sa arrangement kung ano yung gusto nyo magkakatabi. So, ayan. Then if you would like to adjust your icons, pwede rin naman sa kayong item spacing. Okay? Then, let's proceed to others. Now, halimbawa, dito gusto nyo maglagay, di ba may click mo natin itong menu 1. Meron tayo, item spacing, sub-menu width. Pwede naman tayo dito. Okay, sa mga design, if you would like to make some adjustments sa mga designs, so you can also adjust dito po. Okay? Now, halimbawa gusto nyo maglagay dito ng button. Okay, so pwede tayo maglagay dyan. Lagyan nyo lang. Sorry, dito yan. Sa dulo siguro. Tapos, alisin natin itong search. Okay.
Then, click na yung button. Download, yung sa download, inquire now. Okay? So, kung halimbawa, ah, meron siyang pupuntahan na site to inquire, pwede rin naman. Okay? Or yung permalink or yung link na pwedeng na ilalagay ninyo kapag clinic ito. So, dito nyo po yan ilalagay. Okay? So, clinic yun later on. Then, minimum width, then visibility kung available siya sa lahat ng mga devices. Okay? So, back. Now, sa global, sa colors, pwede nyo pong palitan yung color palette kung meron kayong halimbawa ito, base font colors, tapos link colors, try yung blue, okay, natin text selection, border, so ano pa, ayan. So you can check dito yung mga colors na gusto nyo palitan, yung sa themes ng inyong nakuha na website. Okay? Or na theme, sorry. Halimbawa, buttons, design, halimbawa ito, gawin natin blue, wait lang, hindi yata doon yun. Ayan, so mapalitan yung ibang button. So, ayan, so yung hover niya, yellow, background color, check natin ito, bakit yung nagpalit. Bakit yung nagpalit ng kulay. So, check na natin. Baka mali lang yung ayun. O, nagpalit na yung mga buttons natin. Okay? So, yan mo yan. Yung blue. Yung buttons dito, let's check kung ano nangyari yun. So, tayo sa header, buttons, button size, design, background color, default state, okay, click sa transparent, also kapag sa sticky. So, border, ayan, wait na, check ko lang. Okay, so, palitan ito ng blue, tapos palitan ito ng black.
Okay? Yun. Okay? So, sa menu, pwede natin palitan yung kulay. So, i-boost natin. Yan, pwede yung palitan yung kanyang text or yung family. Okay? Ayan. So, meron na tayo. Yan, sa sub-menu natin, color yellow pa rin. So, let's try it to change as well sa blue. Okay? So, yeah. So, yun. Then, we'll just check natin ulit. Cancel. Page. Footer. Okay, pagdating naman sa footer, so ito yung footer. So, same thing. You can make some necessary adjustments po dito. Okay? So, save, publish ko lang para mag-take effect yung part na to. Okay, so, i-load lang natin kung nag-effect po yan. Okay. So, as you can see, nag-okay naman yung ating gun. Ito nga lang pala, kalimutan natin palitan. Kasama na rin natin ito. Customize na rin natin yung contact, design, ang default state. Okay, transparent. Lang. Then, okay, so, like the design, icon, transparent state. Here, here. So, pwede natin ulitin. Tapos ito could be possibly black or okay. So, yan. Then, publish lang natin. Refresh. Okay. So, yun po. Okay. So, see you sa next na video natin. Thank you.